Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel, kung saan magre-react tayo or magre-review tayo ng mga kakaibang videos ng ating mga Pinoy Ghost Hunters. At magano lang tayo, point of view, personal point of view. Hindi naman tayo magdidebak. Ano lang, review lang, review. So ito, meron akong napagtripan. Naisip ko lang, ano kaya itsura ni Sir I.M. Reverie nung una niyang vlog sa paranormal. So hinalukay ko yung ano niya, hinalukay ko yung channel niya. At ito ang aking natagpuan. So bahala na kayo bahala na kayo mag-judge. Ito ay kanyang first ever ghost hunting experience. Ito ay sa Laperal number 14, Laperal White House. So alam naman natin na medyo notorious yan. Marami na rin nag-documentary dyan. At isa na nga dyan ay ang eyewitness ni Sir J. Taruk, ang aking idol pagdating sa dokumentarista. Yan, si J. Taruk at si Cara David. Yan ang aking mga pinapanood. Shout out Sir J. Taruk and Ma'am Cara David. Yan. Aking mga idol pagdating sa documentary. So ito, tingnan natin, ano nga ba ang itsura ng isang ano nga ba ang nangyari sa unang vlog ng paranormal ni Sir I.M. Reverie? May na-capture ba siya? May naramdaman ba siya? Or meron bang dapat tayong i-review sa kanyang video? Eto, tingnan natin ang kanyang first ever ghost hunting paranormal videos. Eto, tingnan natin. Let's go. What's up everyone? Welcome sa ating very first vlog. My name is Reed Henry and this is I.M. Reverie, and ngayong mga oras na ito ang ating 3 a.m. challenge. Wow, 3 a.m. Sa harap ng number 14 Laperal White House. Dito lang yan sa Baguio. Nung napunta kasi ako dyan, bala ko talagang puntahan niya. Kaya lang, nung nakita ko, puro takip na. May mga blusak na siya. Ibig sabihin, parang nire-renovate na siya. So, hindi na daw nagpapapasok. Wala akong gawa. Bawal na eh. Kasama ko, ayan, si Kuya Gab. Kuya Gab, ayan, nasa likod natin si Kuya Gab. And titingnan natin kung meron tayo makaka-capture ng mga proof na meron nga mga kababalaghan na nangyayari dito. So, samahan nyo ako sa pag-investigate, sa pag-explore. Ngayong mga oras na to, it's 3 a.m. Let's go. Ano sinisigaw? Sinisigaw ng bata. Pero guys, ano yun? Yes! Let's go. Parang hindi siya pinapasok ah. No trespassing. May ilaw oh. May tao. Siguro yung caretaker ano. May tao eh. May ilaw doon sa gilid. Grabe yung daan niya. Biro mo highway ito pero wala nagdadaan no. Ang galing.
Hey, what's up guys? My name is Reeve Henry and welcome to I Am Reverie. And tonight guys, nandito tayo sa number 14, Laperal, White House. At ito ang ating 3 a.m. challenge and titignan natin kung meron tayong mga proof na makukuha kung meron nga bang mga misteryong bumabalot dito sa bahay na ito or kung meron nga bang mga nagpaparamdam dito. Samahan nyo kami sa pag-explore natin dito. Aalamin natin kung meron nga bang mga nagpaparamdam o mga nagpapakita kahit dito lang sa labas na ito. Tignan nyo? Dito tayo sa harapan. And itong kabila. So, hindi siya pinapasok. Ayan. And guys, alam nyo, gustong-gusto ko mang pasukin yung compound at yung mismong bahay. Unfortunately, talagang bawal yan dito. Pinagbabawal na lang pumasok. Okay. Bakit nga ba nandito ako? No? Para baka marami nag-isip sa inyo, anong ginagawa mo dyan? Ba't nasa 3 a.m. challenge ka? Well, just so you know guys, ano yun? Okay. Well, just so you know guys, huling punta ko dito, before mag-New Year, I think that was December 30, 29 or 30, itong nakaraan. Nagpicture kami ng kuya ko dito, and nung nagpicture kami, nag-selfie kami ganyan, ito mismo, itong view na to, meron kaming nakuhanan na puti na nakatayo sa likod ko. And titignan natin kung magpapakita yun ulit. Okay, so ngayon pa lang guys, inibitahan ko na kayo na mag-like at mag-subscribe na kayo ngayon na dahil hindi nyo palalampasin to. Because, bakit nga ba? Well, I think sa lahat ng pag-check ko, wala pang nag-3 a.m. challenge sa lugar na to. And alam na alam niya kung bakit. Sige, Gab, lapit ka. Bakit may sinisigaw? Lapit ka. Lapit ka. Aso. Aso siya. May aw-aw pa nga sa dulo. Ayan, no? Aso. Aso siya. Alam nyo kasi yung ano, yung malayo yung sounds. Pero pagdating sa inyo, iba na yung tunog nun eh. Dahil doon sa echo niya. Aso siya. Aso siya. Oh, yun. Oh. Aw-aw pa nga sa nung huli. Ar. Kung meron man na nagpapakita o nagpaparamdam dito sa Laperal White House, kalabitin nyo ako, hawakan nyo ako sa likod, o matukan nyo. Oh. Ito yung ano eh, ito yung isa sa ano, isang trademark niya eh, no. Isa siyang ano, naghahamon siya. Trademark niya talaga yan eh, kahit saan siya mapunta. Lagi niya sinasabi, bibigyan kita ng 10 seconds, magparamdam ka sa akin, magpakalabog ka ng pinto, or kalabitin niyo ako. At alam ko marami sa video niya yung ano, marami siyang capture ng mga paranormal evidence talaga. So, one day, gagawan ko ng compilation yan. At saka natin re-reactan. Isa-isa. Alam ko lahat ng ano niya is may mga capture yan bawat video niya. So, ipunin natin yan. At syempre, re-reactan natin yan. Yung mga magagandang capture niya. Meron pa yata yan sa Cape Bohidor, yung lighthouse. Yun yata yung pintong bumukas sara na wala namang hangin. Compelling evidence yun ha. Pero hindi pa rin niya itinuturing na ano yun. Paranormal. It's up to you guys to decide. Pero papakita lang niya kung ano yung na-capture niya. So dito medyo awkward pa yung mga galaw niya kasi yan eh. First vlog niya ito. So yung mga pa-highlights yung ganyan, understandable naman yan. Kasi as a viewer, obvious namang aso yung tumahol na yan. Obvious na aso yun. Oo, pwede. Or magpakita kayo sa camera. Oh. Pakiramdaman natin, nakakabingi yung
nakabingi yung katahimikan. Siya na lang meron. Alam nyo, kahit umaga yung lateral na yan, kahit umaga mo siya tingnan, talagang may may goosebump na mararamdaman ka eh. Pag nakita mo yung bahay na yun, ako nakita ko na yan eh. At gusto ko ngang pasukin niya kaso bawal. Nakita ko na nga, may mga blusak na. Ngayon yata ano na yan eh. Parang restaurant na siya. Ginawa na siyang restaurant. Di ba? Pero okay yun. Kesa iniwan na lang na ganyan, di ba? So, okay yun. Napapakinabangan pa. So, yung mga mahilig sa mga adventure dyan, diyan kayo kumain. Di ba? Kain kayo dyan, mga gabi yan. Hindi ko lang alam kung 24 hours bukas yan, ha? May mga pa-highlight pa siya na dati, ha? Time check, it's 3:35. Dahil kami kung meron ba kaming masasaksiyan dito. Ayan, hindi kami pinayagan pumasok sa loob. Yung mga scream na yon kasi nagmumukha talaga siyang sigaw eh, no? Pero po pwedeng hayop yun eh. Yung mga ganun. Po pwedeng tingin ko ibon eh. Mga ibon or basta mga parang manok eh. Hindi. Pagdating kasi dyan kung malayo kasi yung tunog niyan, pagdating dyan, iba na yung nagiging tunog nun eh. Basta ganun yun. Pero sure ako hayop yun. Pero yan, kukunan natin yung yun yung pa isa. Ibon yata. Ako sa tingin ko ibon yun eh. Ito yung mga highlights niya, no? Halata mong siya eh. Halata mong first time vlogger. Diba, hina-highlights niya, no? Kukunan natin yung mga ibon yun. Mga ibon or mga hayop dyan yun. Pero duda ko mga ibon talaga siya. Anyway, kung sigaw naman talaga yan, that's what we call EVP. Kung sigaw talaga yon ha. Pero ang pagkakaintindi ko kasi, maririnig natin yung mga EVP, bulong siya. Pero sa paranormal world, sigaw na nila yon. Parang hanggang doon lang nagre-range yung nila, yung frequency ng boses nila. Sigaw na sa kanila, sa mga multo, pero ang dinig natin is bulong lang. So, sa akin, for me, mga ibon-ibon itong, alam naman natin maraming puno dyan. Maraming dyan, hayop dyan. Mga sumisigaw ng mga bata. I'm not sure kung saan nanggagaling yan. Pero, tignan natin, dito ba nanggagaling yan? Malalaman natin yan. Okay, so guys. So, to tell you about the history of this house, umpisahan natin dun sa kung paano ba nabuo to. Well, this was built. Ay, may narinig. Grabe naman. Narinig ako pero I'm not sure kung ano yun. Siguro, tignan natin kung makaka-capture ng audio, no? Pero kanina pa ako may narinig, sumisigaw, may bata. Well, at this time, alas 3 sa madaling araw, I'm not sure kung meron mga bata or sumisigaw pa rin mga naglalaro pa dyan. No? But that's why we're here. Tumitingin tayo ng proof na meron nga tayong makukunan. Well, balik tayo sa istorya. Sa mga napanood ko at nabasa ko, well, hindi ko masyadong alam. No? Pero sa mga nabasa at napanood ko, nabuo daw itong bahay na to noong 1930. Ginawa ito ni Laperal para bahay pakasyonan daw nila. Kasi isa yung mga Laperal sa mga unang parang nakatira dito sa Baguio. May mga aso, mga tahol ng aso. Nagiging iba na kasi yung dating nun eh. Pagdating sa inyo, iba na yung tunog nun. Kasi nga, nag-ano na yung sounds nun eh. Ano tawag doon? Parang nag-iiba na talaga yung tunog niya.
Pero dinig ko aso eh. Mga tumatahol yung aso. Okay. Pinapakinggan ko kasi, guys. Then, and also, let me know, guys, ha. Nakaharap sa akin ang camera, nandito kayo. Kasama nyo kami. Let me know if meron kayong makikita. Lagyan nyo lang dyan sa comment section below. Okay? Now, balik tayo sa kwento. Ito yung kwento ko no? So, bahay bakasyon na nga nila. Pero nung World War II, Dito mahahalata mo siyang ano eh, no? Medyo more on background music pa siya, no? Kanina meron siya pinapakinggan pero ang lakas ng background music niya. So, dito natin anyway, ano naman niya, step by step eh. First vlog niya dito eh. Syempre, mag-highlights talaga yan. 'Di ba? First vlog yan. Ginawa daw itong parang pugaran ng mga Hapon. Ginawa nilang taguan. And also, ang pinakamalungkot Grabe dito, sa violin. ginawa daw nila itong parang dito nila kinukulong yung mga nahuhuli nila and ginagawa ng masama. Mga panahon na yun, sobrang dark times yung nangyari dito sa bahay nito. So, ibig sabihin, sa 4 na sulok nitong bahay na ito, saksi yan sa lahat ng karumal-dumal na pangyayari noong panahon ng World War II. Sa mga kinulong nila, sa mga kung ano mang ginawa nilang masama. So, yan ang storya ng Laperole White House. Ang sabi dun sa kaninang napanood ko, marami daw na nagpapakita dito dahil nga sa history ng bahay na maraming pinahirapang mga babae. At ang sabi nga, nangyayari daw yung mga activities dito. Forward natin ng konti ah. Medyo history lang ito eh. I think, yun yung nandun sa itaas. Hindi pala. Hindi sila pinapasok, sayang. Yung nasa itaas, ayun. Kung may nasa taas, ayan, yung bintana na yan. Ang sabi nila, yung bintana na yan. Ang sabi nila, dyan daw laging may nagpapakitang puting babae. And, well, hindi natin masabi yung tunog, pero tunog bakal siya na ano eh. Parang may ginagawa eh. Parang may ginaganon na bakal. Anyway, marami naman bahay dyan eh. Pwedeng mangyari talaga yung mga tunog-tunog na yan. Sa tagal ko nagpupunta rito, guys, wala pa naman ako nasaksiyan. So, titignan natin ngayon. Kung meron mang gusto magpakita sa inyo na nasa loob niyang itong Laperole White House, magpakita na kayo ngayon na. Oh, nanghamon na naman eh. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. No? But, ulitin natin. Kung meron mang gusto magpakita sa inyo na nasa loob nitong Laperole White House, magpakita na kayo. Isang kaway lang. Meron lang. Isang kaway. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. But anyways, tara, lakad tayo dito. Ito, gusto mo natin pasukin. Pakawin pa naman yung multo. Yung wire natin. Okay. Gusto mo natin pasukin yung bahay. Wala eh. Talagang hindi tayo papayagan. Hanggang dito. Ayan, kunan mo. Mas kita na ngayon. Matagal lang nakabukas yung bintana na yan eh. But wala talaga nagpapakita. Nagbukas na naman ako. Eh, nagbukas ba? Nakita mo? Hindi. Mas maliit yung punto tayo dito. Oo, di ba? Mas maliit na bukas. Mas bukas na siya ngayon. Well, siguro sa hangin. Pwede. Pero wala pa rin tayong proof. So, yun ang hanapin natin, yung proof kung meron nga ba talaga. Grabe sa mga background music eh. Suspense eh. Ayan, so, yan yung istorya ng Laperole White House. No? And hindi natin alam kung alin yung totoo man yun. No? Kasi, base sa mga nalaman ko, sa mga napanood ko at nabasa ko, maraming kwento dito na hindi mo alam kung alin yung totoo. So, lagay nyo na sa comments, alin nga ba yung totoo sa paningin ninyo na nangyari dito. Well, for me,
May maalulong na aso. I hope na nakaka-capture na kayo ng Oo, dun, nadidinig na nga yung yung mga tahol ng aso. mic natin. Malulong. Baka may nakikita yung aso. Kasi kasabihan yun, di ba? Kasabihan ng yun. Kapag malulong ang aso, may nakikita ang aso. Teka, tahimik lang yung konti. Kapit tayo. Sayang, no? Hindi sila nakapasok. Maalulong yung aso. May aso umaalulong. Saan ang gagaling yun? Diyan, malapit sa gilid. Sa baba? Alam mo, weird dito. Sabi nila, kapag ka daw may umaalulong na aso, ano, Gab, sa tingin mo? May multo. Ha? May multo. Oo. Sabi nila, meron daw Nakikita. So, sana ito na yung pagkakataon para meron tayong mapakita at mapatunayan na meron ngang mga nagpaparamdam dito sa lapit ng konti. Tignan pa natin. Alam ko dito rin si di ba? Yung nagpe-paint, yung pipintura, tapos ano pangalan nun? Magi ba yan? Goldie G? Goldie G ba? Tama ba? Si Goldie G. Nag-paint siya dyan kasama nung parang may na-capture yata siya dyan. Ewan ko, hindi ko masyadong pinanood yan. Yan, so guys, habang naghihintay tayo na may magpapakita sa atin, hopefully, kasi tinututukan na natin yung bahay at nandito na tayo sa harap. Wala naman nagpaparamdam so far, no? Kikwentuhan ko muna kayo ng nangyari sa amin nung nag-picture kami dito last December 29, 2021. Itong December lang nangyari. Punta kami ng kuya ko dito, napadaan kami. And sabi ko talaga, gusto ko talaga mag-picture dito. Sobrang fascinated ako dito sa lugar na to. I don't know why. Masyado ako nahuhook. And lalo ako nahook noong mga panahon na yun. Dahil, nung nagpunta kami rito, nag-picture kami dito, nag-selfie ako. Dito, sa spot na to. Ito. Selfie ako ganyan. And, lumabas sa picture, nakita ako. Puti, nakatayo dito. And, hindi ko sure kung ano yun. Yung ibang picture na pinost ko, yung mga nakita din sila dito, may mga binilugan sila. Yung guys na nakita rin, syempre, ipapakita ko sa inyo. At yun yung proof na meron ako nakuhanan dito, pero hindi ko alam kung ano yun. So, hindi ko ma-explain. So, guys, eto, tignan nyo. Ano yan? Ano yun? Halaman. No? Baka sa Pwede naman, pero more on pixelation siya. Di ba? More on sa camera siya. Pwede naman yun. Na-capture ng camera. May mga paranormal things, paranormal Pwede naman yun. Pero tingnan natin yung isang yung isang side. Magiging fair naman tayo dyan. Ito ay picture pa dati yan So, alam ko is 2 years ago to o 3 years ago. So, medyo maano pa ang mga camera nun. Maganda na yung camera pero hindi katulad ngayon na high definition talaga. So, magkakaroon talaga yan ng mga pixelation or yung mga nakita niya sa puti-puti is reflection ng mga halaman or merong pareidolia
Maraming ano dyan. Pero pwede naman. Oh. Ngayon, saan kayo maniniwala? It's up to you to decide, guys. Pero for me, medyo ano sa pixelation and mga halaman. So, paredolya sa akin, yung mga ganun. Tingnan pa natin. Ayan, so nakita nyo yung pictures, no? Yan yung mga nakuhanan ko na naka-selfie kami, no? And you decide, guys. Meron nga ba talaga kaming nakuhanan o wala? Comment nyo dyan sa baba, no? Ayun, kayo na bahala. Time check tayo. Basta ako, binigay ko yung sa akin. Pakita natin kay Gab. Ganda no, G-Shock ko. It's 4:05 ng madaling araw. G-Shock. So, nandito kami for 1 hour. So, yung 3 AM challenge natin, kung tutuusin, tapos na. Pero, dahil yung mga sound effect pa siya, no? wala pa tayong nakukuhanan at wala pa tayong proof na meron nga mga nagpaparamdam dito, nagpapakita, maglilibang na lang. Ayun lang. Oh, yeah! Hindi ko po kilala yan, ha? Disclaimer po, di ko po kilala yung nagsasayaw na yun. Ito na pala, guys. Nire-akan ko lang po ito. Meron akong ikikwento pa sa inyo. Ito recently lang kasi nangyari to eh. Meron kasing TikToker na nagpunta rito. Nag-makeup siya. Yung camouflage na makeup, no? Si Goldie Yabes. Nagpunta siya rito, nag-makeup siya, siya nga, sa yan, spot no? na to. Sa harap Galing, na to. And Si Goldie G. may gumalaw ng buhok niya. Naka-ponytail siya, may gumalaw ng buhok niya. Oh. And ito yung medyo weird, guys, ano? Hindi naman sa gusto ko i-connect. Pero ang weird lang kasi, ginawa niya, naging viral siya, I think mga September yun last September, no? Pero ang weird dahil nung December 28, nag-browse ako sa FB, nakita ko na na-aksidente siya. Oh. Ngayon, sa history, sa mga kwento-kwento na bumabalot dito sa Laperal White House, marami daw dito ang nagpunta na parang naka-experience ng pauwi nila, aksidente, especially yung pamilya ng Laperal. Pagkakaalam ko doon sa kwento na yun, anak yata nila lumabas ng gate and then nasagasaan dyan sa harap. Basta parang namatay sila. Sa madaling salita, parang lumalabas, cursed itong lugar na ito. Oo. So, guys, just so you know, ang purpose lang naman talaga ng Curse, sumpa, pwede. Nagkataon, pwede din. Diba? It's up to you guys. Sa akin, hindi ko alam yun. Tatapatin ko kayo. Hindi ko alam yun kung totoo nga yung mga sumpa-sumpa na yun. Kasi ibang usapin na yun eh. So, naniniwala ako sa sumpa. Oo, pero wala pa namang nakakagawa. Wala pa naman patunay na gano'n. Pero, malay naman natin. Totoo nga yun. Pwede rin naman na nagkataon lang. So, it's up to you guys. Nasa inyo na yung paghuhusga niyan. vlog na ito is para ipakita sa inyo kung meron nga ba tayong makukuhanan. Mababa pala yan. Okay. Malaki yun eh. Sayang talaga hindi tayo pwedeng pumasok. Oo nga. Saka silip tayo sa kabilang gate. Hindi na kayo mga guardia. Doon yata sa guard house nila. Masyadong madilim. Ayan. Ito yung gate. Ayan, nakita nyo kandado. Hindi talaga tayo pwede pumasok. Siguro naman kung meron tayong makukuhanan, magpapakuha na siya ngayon. Like dyan sa puno. Meron ba sa puno? Diba wala? Wala pa rin. Okay.
Sige, lipat tayo dun sa kabilang gate. Okay. Ayun, nandito tayo sa kabilang gate. Kitang-kita naman, no trespassing. Okay, hindi ko na alam kung nandiyan yung guard siya ngayon. And buti nga dito may liwanag pa, may ilaw pa. Pero dun sa kabilang side, wala. Hindi ko alam paano ko sila hahabulin na paramdam sa akin ngayon. Trademark niya talaga yung mga hamon eh. Pero, tignan natin. Bigyan pa natin ng konting oras. Anyways, it's 4:25 pa lang naman. Siguro magstay na tayo dito hanggang 5 a.m. para masaya. Forward natin ang konti. Let's go. So, makatulog din para naman. Wala, natulog. Tulog muna tayo. Actually, nakikiramdam ako kung meron. Mag-overnight kaya tayo dito one time. Pwede. Camping. Kaya lang ngayon, wala na eh. Sana sa loob ng compound o sa loob ng bahay. Ngayon, wala na. Hindi na pwede. Gusto nyo bang makita yan, guys? Dito siya. Kaalasin ko na dito, pero still hoping na meron tayong makapture. Kung meron kayong gustong puntahan namin, comment nyo dyan sa baba. Anong gusto nyo sa akin or magtanggal ng sombrero ko? Wala naman. So, kayo magsabi kung gusto nyo makita. Right? Kung meron man na mga kaluluwa na nandito sa loob ng Laperal White House, sana magkaroon na sila ng katahimikan. Kung totoo yung mga history. Grabe yung mga background music ha. Before, Pang ano ha. Indonesia, Pang maalaala mo kaya yung music ha. pinahirapan ng mga Hapon ng World War II. Sana magkaroon sila ng katahimikan. Sa susunod, samahan Alam mo, because one thing na talagang inaano ko kay Sir Rape, yung kino-compliment ko sa kanya, alam niya yung lahat ng pinupuntahan niya. Alam niya yung history. At never na magkakaroon ng dull moment or yung boring moment to sa video niya kasi nga, nagsasalita siya. So, pinapaintindi niya doon sa tao, doon sa mga manonood niya kung ano nga ba yung lugar na yon at anong history ng lugar na yon at kung ano-ano yung mga nararamdaman doon. So, which is maganda, di ba? Umpisa pa lang ng vlog niya is may sense na kagad. May sense na yung sa akin for me may sense na kagad. Although hindi sila nakapasok, sayang, siguro kung nakapasok sila diyan mas magandang ang vlog niyan, di ba? Mas magandang first ever vlog niyan sa Laperal White House. Hindi siya pinapasok sayang Pero ganun pa man, maganda naman ang kinalabasan. Nakikita naman natin dito yung pagiging newbie niya sa pagbibideo. Sorry So, medyo malalakas pa yung mga background music niya, hindi pa niya kaya timplahin. At saka napansin ko, ma-highlight siya. So, siyempre, ano naman yun, understandable naman sa mga vlogger yun na meron silang i-highlight sa video nila. So, lalo ito, si Sir I.M. Reverie is first time, niya ito first time vlog niya as a ghost detective. So, wala namang perfect sa unang pagkakataon. So, habang dumaraan na yun, ayun, gumanda yung niya. Sabi ko nga kanina, marami pa tayong i-explore ng mga locations. So, ito pa lang ang unang-una. Siyempre, kung meron kang uunahing lugar para i-explore at para meron kang maghanap ka ng proof, meron kang makikita, paparamdam, ito yun, Laperal White House. Kumbaga, extreme dito. Kaso ngayon wala no? Sayang Nung nagkakilala tayo, dapat hindi pa nagginawa yun. Sinisi yung Laperal. Ako talaga pupuntahan ko yun na nasa Baguio kami. Bala ko talagang puntahan yan. Ang kaso nga lang, nakita ko puro blusak na.
Parang nire-renovate na siya. Ay, wala na. Ayaw na magpapasok. Mga kwento. Kahit nga yung diplomat hindi kami pinapasok doon kasi nga umaga. Pero papapasukin naman doon kami kasi gabi. Wala na akong kasama sa gabi. Ako na lang mag-isa. Solo. First time ko mag-gosan tapos solo. Ang trip namin noon magpipinsan. Sana pasukin namin kahit umaga. Wala, hindi kami pinayagan So, gusto namin balikan nung gabi kaso nagkatamaran na. Mga takot din pala. Kala ko ako lang yung takot Ako, sila rin pala. Yung kababalaghan, marami daw talaga dito. No? So, with that, check natin yung time. Still have 5 minutes more para matapos natin itong 3 a.m. challenge na ito. So, tingnan pa natin. Baka meron pa tayong pa-capture. So, Jules, let's go. What's that? 5. 5? Actually, Lapit na. At saka ang ano kay Sir I.M. Reverie, kung saan lang siya lugar, doon lang yung topic niya. Hindi siya yung kung saan pumupuntang topic ng nandito ka sa Laperal, pero ang ikukwento mo yung nasa Cresta del Mar ka, yung nasa ganitong lugar ka. Naramdaman mo sa ganung lugar, nando ka sa Laperal, di ba? Yun ang one thing na na-notice ko sa kanya na hindi siya lumalayo doon sa pinuntahan nila doon sa yung ninanarrate niya is doon lang din mismo sa lugar na yon. No, yung maganda, di ba? Storyteller. Wala talaga. Wala nagparamdam sa atin. Walang nagpakita. Zero. Walang kumalapit. Walang bumato. Pero may mga narinig tayo, no? Mga alulong ng aso. Meron tayo narinig sumisigaw ng babae. Debankable naman yun. Mga narinig mo debankable naman yun. Pwede naman. Pero explainable May bata kanina ako narinig. And i-check namin yung i-review natin tong yung footage kung nakuha ng mic. Hopefully nakuha para marinig na rin. Okay, so guys, ito na yung end ng video natin. Stay tayo from 3 a.m. up until this time, 5 a.m. And wala talaga tayo nakuha na. Number 1 na video pa lang to. Salamat tayo sa Laperal. Thanks to you guys. Take care. And God bless. And peace out. Hanap siya mga extra wala lang, napagtripan ko lang yun kasi pumasok lang sa isip ko ano nga ba ang pinaggagawa ng isang I.M. Reverie sa una niyang vlog. So hinalungkat ko lang at ito ang aking natagpuan. May pasayaw-sayaw ka pa may pakembot-kembot ka pa Okay naman yung niya. As a first time vlogger, hindi naman mawawala talaga yung mga yung mga pa-highlights na gano'n. Yung mga pa-suspense. Okay yun, maganda. Wala namang problema doon. At saka hindi naman niya diniklarang hindi naman niya diniklarang paranormal. For highlights lang naman yun. Ang masama kasi daw, kung idideklara mong paranormal. So, wala naman ako nakitang mga videos niya na siya mismo nagdeklarang paranormal. Although, yung iba obviously na walang paliwanag, may mga video yan talaga na mga creepy talaga. So, igagawa ko ng compilation yan. Hintayin nyo, gagawa ko ng compilation at syempre, tatry natin i-analyze, tatry natin na bigyan ng personal opinion or theory at review yung mga compilation ng kanyang mga creepy encounter. Marami yan titignan natin yung mga channel niya. So yun, hanggang doon na lang.
Maraming salamat sa sayaw mo. Sir. Maraming salamat sa kembot mo. Ayun. Ito po ang inyong lingkod, Boss Moki, nagsasabing no hate, just love. Bye-bye. Siya'y nandyan sa bawat kwento, aksyon. Ang kanyang paraan ay magbigay liwanag sa gitna ng dilim. Si Boss Moki TV ang gabay namin. Boss Moki TV ang tinig ng katotohanan sa bawat lihim.